So yung mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Ano to? Labat? Ano? Labat? Tayo, welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At eto, may pag-uusapan tayo. Kung nakaraan ay gusto ng mga netizen o ng taong bayan na paimbestigahan etong mga congressman, congresswoman na nagyayamanan, na nagmamahala ng mga bags at relo, at dumagdag pa si Bishop na merong 18 million na bulletproof car, talagang lahat na ho ata ay nabibisto na. At may bago na naman po sa team nila, the richest congressman in the world, na kung saan niya nagtatalakayin natin ngayong araw na to. At eto no, sinampal. Oo, eto. Sampal ito sa abusadong kung Abante at Paduano, mga maling mga mahilig mag-contempt. Gago! Hindi, ito para sa akin, talagang paburo ako doon. Dapat nga pinapatanggal itong mga ito eh. Hindi dapat magkaroon tayo ng magkaroon tayo ng batas na kapag may isang congressman na parang naging congressman ka, bigla kang yumaman, dapat iniimbestigahan yan. Kung hindi pa imbestigahan ay tanggalin. No, yun yung dapat na ginagawang action diyan sa mga yudipunggol na to. Gago! Eto, sorry po kasi nga hanggang ngayon, hanggat hindi nyo sinasagot kasi yan, mga congressman, huwag ko kayong magalit sa akin. Huwag ko kayong magalit sa mga vlogger. Kung sasabihin, kung parang kine-question yung kayamanan nyo, kung bakit kayo yumaman ng ganyan. Kasi katulad lang yan ni Teacher Estela, na dating teacher, biglang teacher to richest congresswoman, talagang mako-question kasi kayo ng taong bayan. At may sinabi dyan din, may nagsupalpal ulit kay Kimbo, napapanoorin din ho natin mamaya. Siyempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakiclick na lang din po yung bell button, and like and comment and share sa ating video na ito. At ayun nga, tuloy na natin. No? Ako po, pabor po ako na may maipasang batas na talagang questionin or imbestigahan ang mga congressman ho na nagyayamanan dito sa Pilipinas. Dahil hindi lang po sila isa, hindi lang po dalawa, hindi lang tatlo, at napakarami nila. Na bakit sila nagsiyamanan na ng ganito, na magkakaroon sila ng alahas, gamit, sasakyan na nagmamahalan, na umaabot sa milyones. No, kaya dapat talaga, kung ako nga, para sa akin, kung ako siguro yun, tanggalin ko yung mga yan. No, tanggalin ko yan. Puro kayo payaman kayo ng payaman, pahirap ng pahirap ang Pilipinas. Diba? So eto, may papanoorin muna tayong video. Yan, may papanood din tayo rito na kung saan ay Attorney Ferdinand Topacio may maanghang na salita para kay Kong Abante at kay Kong Paduano na mahilig magpa-contempt. Gago! Ito bago natin i-reveal yung bagong member ng the team richest congresswoman and congressman in the Philippines, bago natin i-reveal kung sino yan, na mayroong relo na nagkakahalaga po ng 2.8 million pesos. Panoorin muna natin to. So, ayan, play. Nakikita po natin hindi lang pagdating kay Mr. Teves, kundi pagdating po sa ibang mga political events dito ay kung paano talagang nagba-violate na ng human rights ang mga instrumentalities of government. Kita nyo yung ginagawa ng Congress. The contempt power should be applied sparingly, at sinabi noong Supreme Court sa Ong versus Senate Blue Ribbon Committee after due process. Anong ginagawa nung iba ron? Pag hindi nila gusto yung sagot, you are lying. Pwede ba yun? It's so very familiar the punchline na yan. English. Hindi familiar sa akin ito. At talagang kahit ikaw siguro, di ba? Kahit ikaw siguro, napapansin mo na ganyan nga ang gawain ng Congress. At hindi lang sa Congress, pati sa Senate. Di ba?
na kahit nagpaliwanag ka na magpaliwanag, kaya ito nga medyo takot na yung iba na kapag pinatawag ka sa Senate hearing, sa House hearing, parang nakakatakot ng dumalo dahil lahat na lang, kung hindi, dalawa lang patutunguhan mo. Kung hindi ka makulong, mapahiya ka sa tao. Hindi, yun talaga yung nangyayari ngayon. Kaya itong sinasabi ni Atty. Topacio, napakatotoo po nito. Dahil kadalasan po, lalong-lalo na yan, si Congressman Abante at si Paduano. Ito si Paduano na todo epal kay Marcoleta. Gago! Oh, ito si Paduano na todo epal kay Marcoleta. Pansinin nyo, nakakalungkot lang din na wala na ho yung traditional at talagang nakaugalian natin. Hanggang ngayon nga nakakamiss nga po yung dating mga politiko. Yan, dating mga senators, dating mga congressman na dati, sa totoo lang dati wala namang ganito Ewan ko bakit todo epal tong mga to. Hindi kaya dahil dun sa nakikita nating mga mamahaling gamit nila. Kaya todo pa-impress sila kung sino man yung todo pa-impress sila sa kanilang leader. Gago! Hindi kaya ganun yung nangyayari dito? Kasi mapapansin nyo, ibang-iba na ho at napakawala na ho rin po sa, parang wala na pong itinatawag na hustisya. No, hindi na, wala ng katarungan ho yung ginagawa ng ibang mga Congress, lalo't napasampa po sila sa may hearing sila sa house hearing. No, kahit nga vice presidente binabastos nila. No, wala na sa ayos. Katulad niyan si Marcoleta. May gustong sabihin si Marcoleta bilang isang congressman din, nakagaya lang din nila. Pero hindi nila pinagsasalita dahil gusto lang nila sila lang ang magsasalita. Sila lang magsalita, sila lang tama, sila lang lahat, kailangan lahat sila tama. Ayun yung nakikita natin ngayon. Kaya ito nga, nasupalpal sila dito ni Atty. Topacio. Tuloy pa natin. See, hindi pwede kasi due process means that you are charged before an impartial tribunal. Hindi pwede na ikaw na ang nag-aakusa, ikaw pa nagdesisyon, ikaw pa ang nagsentensya. Yun ang nangyayari. At Ingay mahirap Ikaw na lahat-lahat. Wala nang alam niyo hindi na kung ganito nang ganito ang nangyayari diyan sa Congress. Kapag may ipapatawag kayo, rekta kulong niyo na. Kasi ganun din naman No, ganun din naman ang nangyayari. Ganun din. Sisaing niyo lahat. Wala nang tama yung yung tinatanong nyo, lahat na lang ng itatanong nyo, at kapag sinagot kayo, katulad nung ginawa nyo kay BP Sara, diba? Pinatawag nyo siya about dun sa OBP funds. Ngayon, sinagot naman kayo, ayun nyo tanggapin yung kasagutan ng tao. So kasi para sa inyo mali. Ano pang kwenta ng hearing na yan? Ginagastusan ng gobyerno yan. So kung mas maganda kapag may pinatawag kayo, rekta kulong nyo na. gago! Ganun din naman Oo, di ba? Ganun din naman ang ginagawa So tuloy pa natin. Alam nyo sa Amerika kung saan natin kinuha yung konsepto ng legislative power of contempt. Kapag sinabi ng Senado o ng House doon, you are in contempt, hindi ka agad ikukulong kasi may due process Ikaw ay i-charge ng contempt before the Federal District Court of Washington kasi nasa Washington yung House at saka yung Senate, di ba? Lilitisin ka. Sila magpaputunay, let's say, they are saying you are lying. Patunayan mo why you are lying. Meron bang dokumento na nagsasabi na salungat doon sa sinabi mo sa loob ng Senado o ng House? Tama. Meron bang isang tao na nagsabi ng salungat? Is there a sworn statement? Yun po ang may due process. Sa atin walang due process And I think, kaya nga po, paunti-unti ang ating Korte Suprema ay kine-curb yung abuses ng lehislatura. Kita niyo yung balag. Dati indefinite ang pagkakulong pagkaayaw sumagot ng resource person. Ngayon sinabi, pagkatapos ng committee hearings, dapat palayain na. Sa Ermita, sinabi na Ermita, kung tatawag ka ng resource person, ang resource person ay dapat lamang sumagot on questions relevant to a proposed legislation. Kaya, kung magsasampina ka, lakipan mo ng proposed legislation. Ano ba yung batas na gusto mong ipasa? Ito, walang kaugnayan sa ipapasang batas Anong mga questions dito? Boyfriend mo ba si Wesley Go?
Anong legislation doon? Alam nyo, napakatotoo po itong sinasabi ni Attorney Topacio. Kaya nga ito yung napili kong ibalita sa inyo para mas lalo nyong maintindihan. Napaka-importante po ng mga sinasabi ni Attorney Topacio dito. No, kasi wala na nga ho talaga sa lugar. Yung unang-una, wala na sa lugar yung katanungan at yung mga ginagawa ng mga kongresista diyan sa House hearing na yan. Kapag lalo pag may pinapatawag sila, ang layo na ng mga sinasagot. Katulad lang, pansinin nyo. Ito, ulitin ko, disclaimer. No, ayaw ko din po sa Pogo. At hindi ko rin po kinakampihan si Alice Guo. Pero kung papansin ninyo, yung katanungan kay Alice Guo at katanungan doon sa mga involved dyan sa issue ni Mayor Alice Guo, wala na sa ayos. Ultimong hopya. May video to si Abante. Napanood nyo ba yun? Yung hopya. Pilipino ka ba? Ako kumakain na. Diba Chinese ka? Sabi niya, eto, diba kumakain ng Chinese ng hopya? Ako, Pilipino, kumakain ako. Anong connect? Diba? Anong connect nun nung katanungan ni Abante na yun? Gaano katanga yung katanungan na yun? Papanood ko sa inyo yan, para baka sabihin nyo, naggagawa-gawa ako ng kwento eh. Okay, tuloy pa natin. Bawal makipag-boyfriend ng pangalan Wesley. O, di ba? Paano si Wesley Gatchalian? Si Raulo ka rin, Attorney Topacio. Tama nga naman. Natawa siya. Paano si Wesley Gatchalian? Tama nga naman. Ito bang ninong mo? Sigurado ka? Wala kayong relasyon ng ninong mo? Nakatira kasi sa ilalim ng isang bubong. Anong legislation doon? Bawal tumira sa ilalim ng isang bubong kasama ninong. O, di ba? Anong ito lang alam nyo, napakaganda talaga nito. Alam nyo, matatapos lang itong mga ganitong pag-uugali ng mga congressman kapag inaksyonan to ng leader ng House of Representatives. Gago! Diba? Pag inaksyonan. Kaso, hindi lang ho natin alam, may baka mamaya isa pa yan sa kumukonsinti na kabalasubasan na katangahan na ginagawa ng mga congressman. Hindi lahat yung mga katanungan nila na wala na sa ayos. No? Baka kinukonsinti rin. Baka rin ha. Kasi ito, kung iisipin nyo maigi, ang nakakahiya ho dito yung leader ng House of Representative, no? Nabuko, hindi ako nabulol. Yung leader ang nakakahiya dahil mga niya yan mga kanyang, 'di ba, sabi nga ni Kimbo tatay niya ang maituring or ama nila si Romualdez. So nakakahiya dito is si House Speaker, future Prime Minister Martin Romualdez. 'Di ba? Siya yung nakakahiya dahil yung ginagawa ng mga anak niya or mga kanyang mga bataan or sabihin na nating anak, kahit mas matanda sa kanya si Abante, no? Yung ginagawa ng kanyang mga anak, kung ikaw ang magulang, mas nakakahiya ka dahil iisipin ng tao, di mo ba tinuturuan yung mga anak mo? Hindi mo ba tinuturuan ng magandang yung mga anak mo? Bakit ganyang kabalasubas sa pagdating sa mga hearing? Yung katanungan, pati yung buhok at hopya, tinanong mo na. Pati yung jowa, lahat na. Gago! Ang kulang na lang dito i-check talaga nila ano ka ba? Virgin ka pa ba? Virgin ka ba? Baka hindi na. O Chinese ka kasi hindi ka na virgin. Yun na lang ang kulang sa katanungan ng mga Congress, promise, no? So, tuloy pa natin. Noong mga itinatanong sa legislation, may legislation na tayo sa human trafficking, may legislation na tayo sa anti-dummy. Pinagbawal na ng presidente ang Pogo. Ano bang legislation? Ang nangyayari, baka akala nitong mga magagaling natin mga congressmen, hindi napapansin ng mga tao. Sila na ang nagiging investigador. Sinabi na ng korte sa Neri versus... Ayun pa nga yung mahirap dyan mga banateros Talagang pinapamukha na po sa atin ng mga congressman na sila na ang batas ngayon. No, wala nang korte-korte. Wala na.
Kasi biruin mo parang sila na yung sintensya, sila na yung maghahain ng kaso, sila na yung parang hindi na kailangan pang idaan sa tamang proseso kung ano man yung kung sino man yung tao na lumabag sa batas ng bayan o sa lumabag sa ating batas gobyerno. 'Di ba? Kasi ganyan yung nakikita natin dito, ganyan yung lagi nating nasasaksihan. Kaya nakakalungkot lang na may mga ganito na sabi ko, grabe naman tong mga to. Wala na sa ayos. So tuloy pa natin. Senate Blue Ribbon Committee. Ang legislative hearing ay hindi hukuman. You are not here to establish the guilt or innocence of anyone. Ang mga legislators ay hindi police, hindi NBI. Gumagawa kayo ng batas, hindi kayo para maglitis ng guilt or innocence o kung sinong dapat kasuhan. Kumuha kayo ng impormasyon para makagawa kayo ng batas. Inaabuso po eh. Tama. Oo. So yun ang nangyayari. Ngayon, kung ganyan ang climate dito sa Pilipinas, with more reason, hindi dapat i-extradite si Congressman Teves. Dahil laganap na. So yun lang no, eto, napakaganda ng sinabi dito ni Atty. Topacio, kaya isiningit ko to na maibalita sa inyo. Lahat ng sinabi niya talaga napakaganda ho at para malaman nyo rin. So eto yung nakakatawang kinukwento ko kanina. Ito yung nakakatawang kinukwento ko na kadalasan na ginagawa ng mga Turongisman. The richest congressman in the Philippines. Gago! Eto, tignan nyo to Abante, kumakain ka ba ng hopya? Gago! Chinese ka, hindi ka kumakain ng hopya. Doon pa lang napapaisip ka na. Ang usapan kasi dito, pogo. Ang hirap ipaliwanag. Gago! Ang hirap ipaliwanag na yung mga ganitong katanungan, itatanong mo pa. No? Itatanong mo pa tapos kapag sinagot, sinungaling ka. Gago! Sinungaling kang babaita ka. Ganun. Tingnan nyo, pakinggan nyo yung ni Abante rito. Ganito katalino si Bishop. Play. Oh. Baka yan ako ng hopya, oh. Ito. O ngayon, pakialam namin. Okay, joke lang. Alice, kumakain ka ba ng hopya? Hindi. Chinese ka, hindi ko kumakain ng hopya. Gago! Porket ba Chinese ka, kailangan kumain, pag hindi ka kumain ng hopya, big deal na yun. Baka hindi talaga siya kumakain. Katulad ko, guys, hindi ako palakain ng Pilipino ako. Alam naman natin na sa Pilipinas na talagang nakakain natin madalas at natin ang biko. Hindi si Biko Soto Gago! Biko, yung kakanin. Yun Pilipino ako, pure blood basta may dugo lang akong konting America. Pero may napakalakas ng dugong Pilipino ko. Hindi ako kumakain ng kakanin. Para sa akin kumakain ako ng kakanin, tumitikim ako, pero hindi ako mahilig. So, ibig sabihin nun, hindi na ako Pilipino? Diba? So, ibig sabihin nun, hindi na ako Pilipino nun. Ibig sabihin nun na isa na akong taksil. Isa na akong spy. Naku, kung ganyan pala ang patakaran na rito sa Pilipinas, pag hindi ka kumain ng pagkain ng Pilipino or pagkain ng Chinese, karapat dapat ka ng husgahan. Lumayas na ho tayo dito. Eto, tingnan nyo. Panoorin pa natin. Filipino po ako. Ba't ako, Pilipino, kumakain ng hopya? Pakialam namin. Gusto mo yan Gago! Hindi, alam nyo kung halimbawa na may pagka-siraulo lang to si Alice Go, sinagot niya to, sarili nyo po yan Alangan naman po na controlling ko yung sarili nyo. Sarili nyo yan. Baka mamaya, pag kinontrol ko yung sarili nyo, baka magka-diferensya ho kayo. Diba? Sarili mo yan Kung kumakain ka ng hopya, choice mo yan. Kung ako, hindi ako kumakain ng hopya, kung ayaw ko ng lasa niyan, choice ko to, sarili ko to Ngayon, ito pa yung pinaka
katanungan ho dito, kasama pa ba sa paglilitis kay Alice Guo ang hindi niya pagkain ng hopya? Hindi Yun yung tanong dyan. Ako po'y nagtatanong lamang mga congressman. Ulitin ko, against din po ako sa Pogo. Ayoko din ho yan dahil sugal ho yan eh. No? Pero ang tanong ho dito, kasama pa po ba sa batas natin yang hindi pagkain ni Alice Guo ng hopya? Na pwede ka namang magtanong na sa dinami-daming pwedeng katanungan na pwede mong itanong kay Alice Guo para matapos na yung issue na yan at mapaamin nyo siya sa kung anumang gusto nyong lumabas or aminin niya, bakit idadaan nyo pa sa hopya? Ano po ito power tripping na ho ang tawag dito. Totoo po yan, power tripping na ho ang tawag dito sa pinaggagawa ng mga kongresista sa mga kanilang pagtatanong. Wala na ho sa ayos eh. Ito dito, hopya? Porket di ka kumakain ng hopya, ano ka na? Ngayon, na ikaw kumakain, proud ka na sa, di ko na kumakain ng hopya. Okay, play. Ako po You siguro have Filipino. invoked the right of self-incrimination. Ano daw? Gege? Ay, ng hopya. Ako po You siguro have Filipino. invoked the right of self-incrimination. Tingnan mo, bastos pa. Tinanong niya, sumagot si Alice Guo, sinabayan niya. So, isa pang nakikita natin yan sa Congress, yung pagiging bastos. Sila, ginagalang sila sa lahat ng mga iniimbitahan nila sa hearing, sa House hearing. Pag may inimbitahan sila, dumadalo, nire-respeto sila dahil mga congressman at talagang ginagalang sila ng mga tao. Pero sila, nagpapakita sila ng walang galang doon sa mga tao na nakakaharap nila. Ganun okay, play. Hindi pa ako kumakain pa ng hopya. Thank you Ito po. magkwentuhan lang tayo dito. Kwentuhan lang. Ano yan? Tanginan, sinasayang, napapamura tayo ako. Sinasayang yung ginagastos dyan sa hearing, tas puro lang kayo kwentuhan. Yan pa isa. Etong hearing, kada hearing po, malaki po ang ginagastos na pera ho dyan. At yung pera na ginagastos dyan, pera natin yan. Diba? Pero dito nyo masasaksihan at dito natin napatunayan na talagang wala na ho talaga din kwenta yung hearing na yan. Kaya nga sa susunod, pag may papatawag sa Senate or sa Congress, lalo't si Hontiveros ang magtatanong sa pagsisenate at si Jinggoy, at kapag dito naman sa House hearing, pag pinatag, rekta kulong nyo na. Huwag nyo nang usisahin. Kasi ganun din naman eh. Sayang lang din yung rito, yung ginagastos dito sa hearing na to. Play. Wala na yung mga legal. Hindi mo kailangan abogado mo. Hindi na daw. Tangina, maling-mali. Maling-mali yun. Sasabihin mo, hindi ko kailangan na abogado mo. Di ba ito, matatandaan natin kapag pag may hinuhuli po ang isang pulis, lagi ho nilang sinasabi na may karapatan ka kumuha ng abogado mo at para makuhanan mo ng idea para ipagtanggol mo sarili mo. May abogado na babayaran mo, may hindi, may government attorney, may ganito, 'di ba? Lagi ho yan natin naririnig pag may inaaresto. Tapos dito parang binastos mo ang mga abogado na hindi kailangan ng isang congressman na paniwalaan ng sasabihin ng mga abogado. Kaya nga house hearing yan eh. Congressman Abante. Tapos hindi mo kailangan ng abogado nung klase. So ibig sabihin, porket congressman, ikaw napapaniwalaan. What if lang naman na kung ikaw ang nagsisinungaling at tama yung sinasabi ng abogado, anong masasabi mo dun? Gago! Pangit naman nataho nun, no? Doon tayo. Sabihin mo sa akin kung mayaman ba kayo? Ang pamilya niyo mayaman? Tangina, ilang beses na inulit yan eh. Hindi naman po siguro na mayaman. Pero hindi kayo mahirap. Opo. Palagay natin. Eto rin, palagay ko din kung Abante, ikaw po ba, mayaman ka rin po ba? Tanong lang din. Tanong lang to Kasi kadalasan yung tinatanong, madalas gamitin to ni Congressman Abante atras sa mga katanungan yung mga ganito. Bishop, tanong lang. Ito nagtatanong naman po ako, huwag kayo tampururot.
Huwag po kayong balat sibuyas, ha? Tatanong lang naman po ako bilang mamamayan ng Pilipinas at pulubing vlogger. Gago! Tanungin po, mayaman din po ba kayo? Tapos sumagot ka. Kung halimbawa sumagot si Abante na hindi mahirap, hindi ring mayaman. Paano nyo po na-afford ang 18 million bulletproof na sasakyan? Gago! Paano nyo po na-afford ang Sintro na tig 35,000? Paano nyo po nabili ang Blue Submarine na nagkakahalaga ng 2.7 million? At paano nyo rin po nabili yung Goldest Rolex na nagkakahalaga ng 2 million pesos? Gago! Tanong lang naman, kwentuhan lang naman. Ako kung halimbawa ako to ko sa kalagayan ni Alice Go, sarap magtanong lang ganun. Oo. Ikaw ay middle class, eka nga, no? Opo. Ang magulang mo ay nagpunta ng Pilipinas kailan? 1982. Yung tatay ko po, hindi po Akala ko ako yung tinatanong. ako masyado sure po kung kailan po talaga, Your Honor. Pero yung nanay mo, Ang sinabi po sa akin ng tatay ko po, actually lumaki po ako, wala pong kasamang nanay. so hindi mo kilala yung nanay mo. Puta na po, ulit-ulit na to. Kung Abante, hindi po ba kayo nanonood na Senate hearing? Naitanong na ho to ni Jinggoy, ni Ontiveros, lahat na po. Alam niyo sa totoo lang, kaya nga tatama yung sinabi ni Ted Filon na nasasayang lang yung pera dito. Alam niyo kung bakit? Paulit-ulit na lang ho yung katanungan. Hindi na po natapos. Wala na, hindi na natapos. Sa totoo lang. Eto, tinanong na rin to sa Senate hearing. Tinanong na rin ng ibang mga kongresista yan. Pero wala pa rin. Paulit-ulit lang. Kaya nga sinasabi ko sa inyo no, pinapahaba lang na nila ng pinapahaba ang kwento. Ang hearing, pinapahaba ng paulit-ulit lang na katanungan para hindi mapansin ng taong bayan yung nangyayaring kabulastugan sa ating gobyerno. Gago! Dahil una-una, kapag sinearch nyo po sa YouTube, ang trending topic ho dito sa Pilipinas ay Pogo Alice Goo. Mayor Alice Goo. Kaya sa madaling salita, mas pinapanood ho yun ng mga Pilipino kaysa ho doon sa dapat panoorin nila na problema dito sa Pilipinas. Puro lang ganun. By the way, dito naman tayo sa medyo boring na rin yan. Opya, tinanong no? Kumakain ka ba ng opya? Hindi po. Chinese ka. Ba't hindi ka hindi ka kumakain ng opya? Tanginang katanungan niya. Saan nakakita ng ganun mga katanungan? Ito yung sinabi ni Panelo po. Asan na yung sinabi ni Panelo? Dito tawa din ako dito sa sa banat ni Painelo iba din si Attorney Painelo. Ito panoorin natin yung sinabi niya kay Stella Kimbo. Okay, play. Ito panoorin natin. Ng yung pamumuhay ngayon. Dati daw nagta-tricycle, jeep. Ngayon talaga nakaban, todo customized. Grabe, no? Alam nyo, panalong-panalo na si Stella Kimbo kay Heart Evangelista. Gago! Simulat sa pool, si Heart Evangelista po ang talagang matatawag natin na partner ng isang politiko na talagang pasyonista. No? Pasyonista talaga at hindi na natin parang hindi na big deal sa atin yun dahil gano'n na talaga si Heart Evangelista. Ngayon, tinalo na siya ni Kimbo. Makikita mo, kalat na kalat sa buong social media na ngayon nasa lente siya. Pinapakita ron na nung say teacher pa lang, ordinaryo mga damit niya. Ngayon, branded lahat, kompleto, damit, sapatos, alahas, at saka pag umaharap sa kongreso, akala mo nagpa-fashion show. Ano naman masama doon, Atty? Baka pera naman nila daw yun. O tuloy, nakikita tuloy ng mga tao. Kasi Kaya nanggaling na kay Atty. Sal Panelo yung sinasabi ko nung nakaraan na mas inuuna kasi yan ang hirap sa mga politiko, hirap sa mga congressman.
Nagrereklamo sila na bakit sinisita sila ngayon. Paano hindi kayo sisitahin? Inunan nyo nga yung yabang. Kung hindi nyo sana inuna yung yabang, hanggang ngayon, hindi kayo nabunyag. Hindi na kumalat yung nyo, puro kayo post. Post ng ganito, post ng ganyan, bagong toy, di ba? Si Abante. O ngayon na nabunyag kayo, nagagalit kayo. Nga, yun ang tinatawag na nakakaharma katuloy ngayon. Binabalikan ka ng mga netizen. Tapos napakaluho ng yung pamumuhay ngayon. Dati-dati daw, nagta-tricycle, jeep. Ngayon talaga nakaban, todo customized. Makikita mo, kalat na kalat sa buong social media. Ayan na. So, eto na. Eto na po yung sinasabi ko na na bagong team ng the richest congressman in the Philippines. Hindi ko na lang siya lalagyan ng sounds, no? Dahil may sound siya. Alam niyo kung anong ang tugtog dito? Ang magnanakaw ay mapagsamantala. Madaling kunwari, magaling makilala. Gago! Yan ngayon yung pinaka-background sa mga ganito. No? So eto, lakihan na lang natin. Yan, no? Grabe to. Sino kaya ang congressman to, no? Tingnan natin sa comment. Grabe, oh. Rolex Day Date 36mm watch na nagkakahalaga lamang po ng 1 million pesos. Gago! At meron pa po siyang isang kagamitan na Rolex Day Date 40. Yung kanina 36, eto naman 40 na nagkakahalaga lamang Gago! Na nagkakahalaga lamang ng 2.4 million pesos. Ang tindi. Sana bukas congressman na ako. Gago! Ang sarap. Ang sarap buhay. Bossing, kupal ka ba? Okay, play natin. Marami pa yan dito eh. Grabe, napit, no? 2.4 million pesos. Relo lang. Grabe. Pati yung damit ata, basta mamahalin din ata ang damit nito. Ay, eto. Anong pangalan? Ay, eto. Yung bag ni Mrs. Magkano? Ay, Mrs. niya ba to? Hindi ko alam kung misis niya tong babae pero ang halaga po ay magkano to? Puta na mahalata nito 6 million? 6.4 million nandito sa taas Roger by Beer. Grabe, mahal ng bag sana all. Ito mo, bag pa lang, relo, panalo na. Saan ka? Mag-congressman ka na. Ito yung damit na sinasabi nila. Pati pala damit, ang mahal din, no? Libo, libo ba to? Kung si Abante may sintron na tig 37,000, sino kayang congressman to? Tignan nga natin mamaya sa ito yung mga presyo ng relo sa marketing, Sa totoo nga. 2.4. Parang nakakalugag. May ganyan pala silang kalalaking pera. Tapos ang dami naghihirap sa mga lugar nila. So, dyan tayo, nakakapagtaka ho yan, nakakapagtaka ho yung ganyang na alam nyo yun, ang yayaman pala nila, pero ang daming naghihirap sa lugar nila. Sino ba tong congressman na to? Ito, walang nakalagay na pangalan Wala yatang pakialam ang COA sa mga magnanakaw na congressman, sabi ni Eddie De Luna. Mayaman po yan si ex-Kong Pimentel kasi may negosyo yan yung tatay niya, dating gobernador, hindi pa siya congressman, mayaman na yan. Sabi ni Brenda Mangubat. Mayaman na pala daw siya dati naman. Pimentel pala apelido nito, Congressman Pimentel. So mayaman na daw dati yung kanyang tatay na dating gobernador din pala. Gago! Okay, mayaman na daw pala naman ayan na natin, mayaman naman pala wala nang yan.
Eh, di kayo na mayaman. Gago! Oh, ayan oh. Pinanganak yan na maraming pera na ang magulang. Mayaman yan na pamilya. Hindi yan yumaman dahil sa politika. Sabi dito ni JC Ponilar, hindi niya nagsabi kanina dun sa taas. May tigapagtanggol ha. Hindi sila na mayaman. So ngayon, ang tanong, ang katanungan dito, okay ba ang lugar niya? Wala bang naghihirap ang ano? Tsaka, anong dahilan niya bakit siya nag-congressman? Kung mayaman naman na siya, so bali, naging congressman siya para tumulong sa bayan nila, sa lugar nila. Ang tanong, may natutulong ba? Gago! Oh, lifestyle of the rich and famous. Talo pa si Ramon ang sayaman. Oh, alam niyo hindi totoo ha, si Ramon ang talagang maituturing mo na ano yun. Maituturing mo si Ramon ang na talagang alam mo yun, talagang na isa sa pinakamayaman na tao dito sa Pilipinas na walang kaarte-arte. Yun dapat yung ano eh, yun dapat yung tinutularan ng mga ano, yun dapat yung tinutularan ng mga tawag dito, ng mga politiko na simple lang, hindi mo na kailangan ipagyabang para ano no, para yung paipagyabang yung mga relo mo, gito ganyan. Oh, so ito pa yung video pala ni Ma'am Stella Kimbo. Ay po mama, anong sinabi niya rito? Oh, panoorin nga natin to, hindi natin to napanood eh. Uy, bakit iba na yung relo mo? Gago! In fairness, ang ganda ni Ma'am Stella Kimbo dito Oo, tsaka wala na yung necklace niya. Why? What do you do that? Ma'am, ba't wala na yung necklace mo? Panoorin nga natin, yung sinasabihin niya rito. Magandang gabi. Galing lang po akong Congress, medyo pagod na, pero ito po, kailangan ko pa pong gumawa ng video dahil ang dami pong nagme-message sa akin ng mga scholars natin mula sa PLMAR at nagpapadala ng kumakalat na video na nagsasabing ipapasara ko daw ang PLMAR. So hindi niya sinagot yung hindi niya sinagot yung about. Akala ko ito na yung Ma'am Kimbo eh. Akala ko sumagot ka na sa mga netizen na kung saan galing yung yaman niyo. Oo, okay. Tana, tiis ganda kayo ngayon, Ma'am Kimbo. Oo, hindi nyo na masusuot yung mga mamahaling bag nyo. Yung relo, tsaka necklace. Oo, yung necklace. Gago! Oo, love it. Wala na, hindi na natin nakikita. Pero, bakit kaya tinago? Yun yung tanong niya, bakit hindi kaya, kung halimbawa man kung halimbawa ang pera nga ni Ma'am Stella yun, or pera ng mga congressman yung nakikita nating na nagmamahalang mga relo, nagmamahalang mga gamit nila, kung pera man nila yun, bakit parang katulad ni Kabe ni Damani, ni Kabe ni Atras Abanti, na nag-lock na po or nag-private na ng account niya sa Facebook para hindi na po mahalungkat ang kanyang mga pictures, no? Bakit kaya itinatago na nila kung sa kanila namang pera yon at kung hindi naman galing sa kaban ng bayan yon? Bakit tinago nila? Bakit hindi na natin makita ngayon? Wala lang, biglang gumula lang yung may bumabagabag lang sa utak ko. Kasi ito kung sarili mong pera yan, halimbawa ako, magsuot ako, ito, magkano bili ko nito sa, ito, plain t-shirt to na medyo may pagkamakapal, na presko talaga, ang sarap sa katawan. Ito po yung nagkakahalaga ng 2,000 pieces sa Uniqlo. Uniqlo, No, doon ko to binili. So 2,000 po itong isang t-shirt na to. Wala po yung design. Diyan ako mahilig. Ayoko talaga na may mga design. Kung meron man, isang kulay lang, black and white yun. Pwede pa. Or basta hindi siya makulay. Ayoko nung masyadong makulay. So eto, binili ko to 2,000. At proud ako doon dahil pinaghirapan ko to at pera ko to. So hindi ko to kailangan. Halimbawa may mag-comment dyan, ikaw, bakit ikaw? Mahal ng damit mo. Mahal pa yun sa akin para sa atin mahal na yun, sobrang mahal na ng 2,000 pesos na isang damit. Dahil alam natin, sa ugali natin mga Pilipino, yung 2,000 na yun, ang dami na nating mabibili dyan, no? So ako, proud ako dahil ako, pinaghirapan ko to
Ang tanong, bakit nagtaguan na sila? Bakit parang hindi na sila nagiging proud na suotin at bitbitin yung mga nagmamahalang bag at isuot yung nagmamahalang mga relo nila? Isuot ang nagmamahalang sasakyan? Joke lang. Paano isusuot yung sasakyan? So dito pala, akala ko ito na yung video. Hindi pala, no? Hindi pala ito yung video na to, no? So akala ko ito na yung about dun sa tinatanong ng taong bayan kung saan galing ang pera niya. Pero dito, eto, may mga supporters naman, may mga supporters naman si Ma'am Kimbo na wala mukhang nasalaan na to. Parang walang dito eto, sabi niya, galit na ang mga tao, Ma'am Stella. Sabi ko po, di naman alam yan ng mag-asawa Kimbo yan, mga ginagawa ng tao nyo po. Okay. Balato naman, ma'am. Hoy! Gago! Gago din talaga yung mga no? So wala namang basher dito, walang basher. So yan na natin. Yan nyo na, tinago na naman nan. Sabi ng mga congressman, wala na, hindi na kami magsusot ng ganun. Oo, magbibili na lang ako ng tigwawa ng 150 na hikaw, 150 na na relo. Para hindi nyo na kami masilip. Oy, speaking of mga ganyan alam nyo ba si BP Sara, kapag nakakalimutan niya yung kanyang mga, alam mo yung mga babae, may mga may mga yung mga kasing hikaw, ganun. Alam mo, kapag nakakalimutan niya, may nakapagkwento sa akin na isang vendor sa kanila dyan sa Davao. Alam niyo, bumibili lang yan sa tabi-tabi. Bumibili lang si BP Sara ng tigwa 150, 100 na hikaw, 100 na may pang parang may pang lang ba? May pang masuot lang ba? Ganun ka simpleng tao ang isang Vice President Inday Sara Duterte. Partida Vice President pa yun What if na lang si Kimbo, si Bornos, si Abante, yung mga congressman ay maging Vice President? Tangina. Baka 5 million yung mga suot na relo niyan, no? Gago! No? Grabe. So yun, anong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin at sa mga nireaksyon na natin video, comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At pakipindot na lang po ang ating join button niya sa mga gustong maging lihitimong Banateros J. Guevara ho kayo. At yung super thanks dyan, Piki naman, charot. At mega love shoutout kila Ate Anharot, Ate Lodi, Nanay Morning Dew, sa papat mama ko na sila, yan si Claire Guevara, Claire Official, Osle Guevara, kay Papa Charline, Fish Hunter TV, kay El Capitano, kay Mama Diana, palagi nanonood ng ating video araw-araw. So yun, maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.